Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka Pinoy Sunday, everyone. Welcome to Winner Ka Pinoy. Sana ay nasa maayos kang kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Mga kaibigan, napakaganda na ating pag-uusapan ngayong tanghali kasi itutuloy natin yung ating usapin na tulungang hubugin yung karakter ng ating mga anak. At kagaya ng ipinangako ko dati, pag-uusapan natin yung paano ba natin matutulungan yung ating mga anak na harapin ng maayos at may katatagan ang kanilang mga nararamdaman. Para hindi na maulit yung mga trahedya na napanood natin nung nakaraan. On the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nako, welcome sa lahat ng aking mga naging participants the past weeks. Kaya namamaos ako ngayon dahil halos back to back yung ating mga trainings and I'm really grateful. Welcome sa inyong lahat, especially yung mga naging participants ko from Alas, Oplas, and Company CPAs. Thank you for the chance to serve you and your leaders. Sa lahat ng mga taga-TRP for the Leadership with Emotional Intelligence Training, sa Shinetsu Magnetics Philippines for effective counseling skills, and kahapon sa She Designing Manufacturing Incorporated para naman sa kanilang work attitudes and values as success assets. Maraming salamat sa inyo ha na sinasamahan ako ngayon sa ating programa. At kayo po na tuloy-tuloy na sinusubaybayan ng Winner Ka Pinoy linggo-linggo, maraming salamat po. And so dear friends, ano ba talaga ang pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay sa ating mga anak? Yung mga iba sa atin, sasabihin natin, yung magandang edukasyon, ganyan, no? Yung magkaroon sila ng kakayanan na buhayin ang kanilang mga sarili. Pero paano kapag ang pag-uusapan natin ngayon is that ang isa sa pinakamaganda at pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay sa ating mga anak is hindi lang yung maayos na edukasyon, di ba? Hindi lang yung
allowance nila or napapakain natin sila or maayos na tirahan, kundi yung kakayanang unawain at pamahalaan ang kanilang nararamdaman. How's that now for a gift? And so, sana mga kaibigan, bahaginan nyo ako, ha? Bahaginan nyo ako na ano ba ang inyong mga ginagawa, lalo na kapag kayo ay natutulungan nyo yung inyong mga anak sa kanilang tinatawag na emotional regulation, na nauunawaan nila at napapamahalaan, which is a very good word for management, no? Yung kanilang damdamin. So, padala niyo po ako ng inyong mga mensahe, mga kaibigan, sa 0976-014-5041. Ayan. And gusto kong batiin yung ating mga kasama sa ating istasyon ngayon, Mr. Eman Martega, Mr. Wilson Abrea, Ms. Jel Keran, Mr. Erwin Makatangay, Mr. Jairus Peña Florida, and a new member, Ms. Riel Marteja. Ayan, team. Thank you so much. Ayan, so mga kaibigan, ano ba talaga ang emosyon? Kasi baka mamaya sabihin natin na, paano ko magagabayan yung aking mga anak? Ako nga mismo, hindi ko maintindihan, no? Hindi ko maunawaan, hindi ko nga pamahalaan ang aking nararamdaman. So magsimula tayo dyan, mga kaibigan. At kung namamaos man po ako, dahil lang po yon talaga, sa sunod-sunod na may seminar ako, so wala po akong sakit. Para hindi nyo na po ako i-message. Thank you so much sa inyo po na nagpapadala sa akin ng message lagi. Kinukumusta ako if I am well. I am well po. Thank you very much. Now, magsimula po tayo doon sa realization na, or katotohanan, na hindi natin kalaban ang ating mga emosyon. Marami sa atin ay lumaki or tumanda na naniniwala na yung mga ibang pakiramdam ay mali or kasalanan. Like maraming nagsasabi, alam mo, ang galit, hindi maganda yan. Ang takot, ang lungkot, nako, hindi dapat masyadong nararamdaman yan. Huwag dapat i-entertain yan. Yung anxiety, yung masyado kang nababalisa o nag-aalala, hindi yan magandang emosyon. Pero, mga kaibigan, sa psychology, ipinapaalala sa atin na ang ating mga emosyon ay hindi pagkakamali ng ating pagkatao. They are not moral failures. They are not sins. Hindi sila kasalanan. Minsan kasi nagko-conflict yung tinuturo sa atin ng ating simbahan doon sa ating nararamdaman, di ba? Kaya minsan, pag nagsiselos tayo or naiinggit, naisip natin, naku, kasalanan to, hindi ko to dapat maramdaman. Emotions are not weaknesses, hindi kahinaan ang makaramdam ng pagkabigo, for example, or depression, di ba? So, titignan natin ngayong tanghali yung emotions natin as information, as data, na meron silang dalang mensahe para sa atin. Senyales ang ating mga nararamdaman, mga kaibigan. So, dahil senyales sila, kailangan tanungin natin, no, ano kaya ang mensahe na sinasabi sa akin ng aking nararamdaman? Anong mensahe mula sa isip ko or mula sa katawan ko? Anong mahalagang nangyayari kaya sa kalooban ko ang kailangan kong pakinggan? Like for example, pag may physical pain, no? Nasugatan ka or naipit yung ugat mo, 'di ba? Parang ramdam mo kaagad, may senyales. So, sinasabi ng katawan mo sa'yo na, wag mo akong masyadong pagbuhatin ng mabigat kasi hindi ko kaya ngayon. So, a physical pain tells us na merong nangyayari sa ating katawan. Ganon din sa ating mga pakiramdam. Right, dear friends? So, bahaginan niyo po ako ng inyong mga messages, ng inyong mga insights. Kung, paano ba natin mas matutulungan ang ating sarili, lalo't lalo na ang ating mga anak, para mas mapamahalaan nila ng maayos ang kanilang nararamdaman, ang kanilang damdamin. So, this is our winner, Kapinoy number 0976-014-5041. Alright, dear friends? Okay, so
Ngayon, mamaya babasahin ko po yung inyong mga messages. And again, sa mga bagong tagapakinig natin sa Winner Ka Pinoy, welcome. Welcome to the Winner Ka Pinoy family. At maraming salamat sa inyong pagsama sa akin para suportahan yung ating mission na bigyang liwanag yung ating mga kaisipan minsan. Alright, dear friends? At mamaya, patutugtugin ko yung napaka-popular na kanta na bagay sa ating episode ngayong tanghali. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. You and I, we believe that our children are our future. Totoo po yan. At tayo din naman, nung tayo ang mga bata pa, ganun din ang paniniwala ng ating mga magulang. Kaya napaka-powerful ng ating emotions. Ilang taon na ba ang mga nakakulong ngayon nang dahil hindi nila napamahalaan ang kanilang damdamin? Na sa sobrang galit nila, nag-amok sila, diba? Or nakapatay sila, or nakasuntok sila, nakapanakit sila, dahil hindi nila napigilan ang kanilang damdamin. Kaya ngayong tanghali mga kaibigan, pag-usapan natin na hindi natin kaaway ang ating nararamdaman. Kailangan lang natin siyang unawain. At kailangan tignan natin na ang bawat emosyon natin ay may layunin, may purpose. Ang takot natin na andyan yan, it's good to have fears. Tama lang na matakot tayo para maprotektahan natin ang ating sarili sa panganib. Kapag madilim yung lugar, diba, natatakot tayo. Tama lang na may ganun tayong pakiramdam kasi malay natin merong panganib. Yung galit natin ay naandyan para i-alerto tayo, no? Ipaalam sa atin na maaaring may lumalabag na sa ating mga karapatan. So tama lang na magalit tayo kasi na-cross yung ating boundary. Yung lungkot natin ay naandyan para tulungan tayo na pagdaanan yung ating pagluluksa siguro or tanggapin ang ating diagnosis na sobrang shocking, diba? Andyan yung lungkot para ipaalala sa atin na ang isang bagay ay mahalaga. Di po ba? Di ba, kaibigan, na nalulungkot ka kapag nawawala ang isang bagay na mahalaga sa'yo? Nalulungkot ka kapag iniiwanan ka ng taong minamahal mo. Kaya hindi siya kaaway, hindi masamang emosyon ang lungkot, ang galit, ang takot, ang pag-aalala. Or kahit na yung guilt, yung nagigilty ka, no, na parang inaamin mo sa sarili mo na, oo nga, nagkasala ako, nagkamali ako. Bakit? Bakit? Okay lang na maramdaman mo na, naku, nagigilty ako. Bakit? Kasi hinihikayat ka ng damdamin mo na yan para itama yung iyong pagkakamali. Yung thesis ko nung nag-masters ako was about shame and guilt. Kaya very close sa akin yung topic na yan. Kaya yung pakiramdam mo na parang nahihiya ka, gusto mong matunaw ka, gusto mong mag-evaporate ka at mawala ka na lang, normal yan. Kasi, again, alam mo na meron kang ginawa na ikaw mismo, parang hindi mo ma-imagine, no? Hindi mo matanggap sa sarili mo na may nagawa kang parang nakakahiya, diba? So, emotions are there as messages, as signals. Yung mga nararamdaman natin ay senyales, data, information. Yung saya, the joy, yung kagalakan na nararamdaman natin. Kagaya ng kagalakan ko na napagsilbihan ko kayo ulit, AOC, TRP, SMP, SDMI, Fujifilm. Yung kagalakang nararamdaman natin ay nagpapaalala sa atin, mga kaibigan, kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Yung kagalakan na makapagsilbi, yung kagalakan na mabigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho, or yung kagalakan na makatanggap ng pagtitiwala ng iba.
nasisiyahan tayo kasi mahalaga sa atin ito. So, lahat ng nararamdaman natin mga kaibigan, kapag sinasabi na walang masama sa nararamdaman mo, your emotions are valid, dahil tinutulungan tayo ng ating nararamdaman. Kahit na yung pag-aalala natin, tinutulungan tayong maghanda, di ba? Kapag nag-aalala ka na baka may mangyaring hindi maganda, di ba? Tinutulungan kang mas maging handa. So, kanyari dito sa kung saan ako nakatira, mga kaibigan, meron smoke detector kasi nasa condo kami. Ngayon, pag kunyari, kunyari may unit na nasunugan nung kailan, yung smoke detector, may alarm. So lahat kami, alam namin na, oy, bumaba na at may nangyayaring and then may mga sumisigaw na ring sunog. Now, dahil lang ba hindi ko gusto yung tunog ng alarma ng smoke detector? Dapat ba tanggalin ko siya? Should I remove it? Pangit ng tunog eh. Kaso, pag tinanggal ko siya, yung alarm na yan, it could be unpleasant sa tenga ko, pero it could save my life. So, yung mga emotions natin, mga kaibigan, our emotions are like that. Hindi natin siya kailangang patahimikin. Huwag natin sabihin, hindi ko dapat maramdaman to. Ano ba naman ako? What's wrong with me? Wala, hindi. Walang masama sa'yo, sa iyong nararamdaman. Alright, dear friends? So, share with me your messages, alright, dear friends? At mag-iwan po kayo ng inyong mensahe sa ating Facebook live stream or pwede nyo rin po akong padalhan sa ating winner Kapinoy number 0976-014-5041. Sana po ay may nakikinig sa inyo na mga magulang. And as a parent, alam ko mahirap maging magulang. Napagdaanan ko rin yan. Lalo na kapag yung ang anak mo ay 13, 14, nasa teenage years niya, mahirap talaga. Kaya sana ay unawain natin ito para mas maipaunawa din natin sa ating mga anak na yung ating mga nararamdaman, no matter how painful, no matter how negative, ay hindi natin kaaway. Senyales lamang sila. Yan. Meron lang silang dalang information. So, ano bang ibig sabihin pag sinasabi na feelings are always valid? Kasi may mga iba nalilito eh. Iniisip nila na valid lang yung nararamdaman ko. Kaya dapat lang talaga na sinuntok ko siya. Okay, dear friends. Laging totoo ang ating nararamdaman. Kasi involuntary yan. Di mo naman ginusto. Hindi mo naman ginusto na magalit eh. Hindi mo naman ginustong magselos, mainggit. Hindi mo siya ginusto. Involuntary siya. So pag sinasabi natin na ang nararamdaman mo ay valid, totoo siya at may dahilan. However, mga kaibigan, yes, your feelings are real. Hindi nga siya voluntary. Hindi siya voluntary, so involuntary siya. Hindi mo siya ginusto. Bigla na lang siyang naandyan. However, your behavior, yung ginawa mo, yung pagkilos mo, ay maaaring hindi katanggap-tanggap. Yung nararamdaman natin ay laging totoo at may dahilan at senyales siya. May dala siyang impormasyon sa atin. Ngunit, yung ating pagkilos, yung ating ginawa ng dahil sa ating nararamdaman ay hindi lagi katanggap-tanggap. Kaya hindi pwedeng gawing dahilan sa korte na binuli kasi ako. Diba? Nandilim ang paningin ko, kaya nasaksak ko tuloy siya, napatay ko tuloy. Hindi ko naman sinasadya. Hindi siya excuse, kaibigan. Kailangan nating kilalanin at tanggapin yung ating nararamdaman. Yes. But hurting another person, yung physically makapanakit, 'di ba? Hindi siya katanggap-tanggap. Kaya ituro natin sa ating mga anak na oo, maaaring makaramdam sila ng galit, ng matinding galit.
or ng matinding selos or inggit kaya. Pero, kailangan ipaalala natin sa ating mga anak na yung gagawin nila nang dahil sa kanilang nararamdaman ay responsibilidad nila. Hindi ko alam kung maayos ko siyang naipaliwanag. Sana maayos ko siyang naipaliwanag. Okay, dear friends. Alright, so, tayong mga magulang o tayong mga guro, kailangan maipaalala natin sa ating mga anak, sa ating mga estudyante, na normal ang nararamdaman mo, pero kailangan mo pa rin pumili ng tamang pagkilos, ng tamang pagtugon. At dyan tayo, kaibigan, papasok talaga yung pagpapaalala. Kaya, una siguro, wag nating iparamdam sa ating mga anak na mali yung kanilang nararamdaman. You know, don't feel that. Ano ka ba? Hindi ka dapat nagagalit. Every emotion needs to be acknowledged. But, you know, not every behavior is to be tolerated. Kailangan iparamdam natin or ipaalala na oo, nagalit ka, pero yung ginawa mo, yung pagdadabog mo, yung pagsigaw mo ay hindi tama. Kaya ang totoong layunin natin mga kaibigan ay hindi yung alisin yung galit sa ating mga anak. Hindi yung wag natin silang bigyan ng dahilan para maging malungkot kaya or matakot or alisin sila sa environment na dapat walang ganong emotions. Hindi yon ang dahilan. Kasi kasama talaga yan sa ating pagkatao. Parte ng ating humanity. So ang gagawin lang natin mga kaibigan ay tulungan natin ang ating mga anak para mas maging mahusay sila, mas marunong sila kesa sa bugso ng kanilang damdamin. Turuan natin sila na hindi supilin yung kanilang nararamdaman. Kaya pag nagagalit yung ating mga anak, diba, i-encourage natin na magkaroon ng mas maayos na outlet. Yeah, kaya meron kayong pwede silang mag-exercise, tumakbo, hit up the pillow kaya, or sumigaw sila, you know, or talk about it, mas mahinahon na pag-uusap. Pwedeng ganon. Kailangang matutunan nilang gawing paglingkod nila, servants nila ang emotions nila. Hindi yung emotions nila ang masters. Right, dear friends? At yun. Sana ay naipaliwanag ko siya ng mas maayos, mga kaibigan. And in a while, I'm going to play for you a very, very beautiful song. This song by George Benson, na actually kilala ring kinanta ni Whitney Houston na The Greatest Love of All. The Greatest Love of All. At sa kanta na ito, parang sinasabi na learning to love yourself is the greatest love of all. Ngayon, mga kaibigan, learning to love yourself is the greatest love of all. What does that mean? Diba? Ngayon, okay, hindi ko makita yung mga messages. Radio, if ever, kasi hindi ko nakikita yung messages sa live stream, paki-send na lang sa akin. I think something's not right with my phone this time. Pasensya na po kayo mga kaibigan. Ramdam na ramdam ko na rin yung effort ko, yung paos ko para, Hello, Miss Ermi Clemente. Thank you, my dear. Good morning to you as well. Salamat sa laging pagpapadala ng message sa akin sa Winner Cup Pinoy. Now, let me see. Okay. Sapagkat mahal kita ang nasa YouTube pa rin ba? Okay lang yan. De bale? It's okay. Ang mahalaga is you are seeing that it's already Winner Cup Pinoy that's on air. Okay lang yan, team. Okay lang yan kasi minsan ang dami ring inaasikaso ng team natin. Alright, so I cannot also again see the messages on YouTube. So, dear friends, i-recap lang natin yung ating pinag-usapan. Hindi natin kaaway ang ating mga nararamdaman.
meron silang mensahe sa atin at bawat pakiramdam ay may purpose, may may mission sa buhay natin. Imagine mo, no, kapag ang bata or tayo mismo ay wala ng takot, 'di ba? Parang that's really dangerous. Kasi pag hindi ka na natatakot, wala na eh. There's nothing that protects you from harm, no? Or from danger. Kaya hindi natin napipili ang ating nararamdaman. Nagugulat ka na lang, galit ka na, 'di ba? Nagugulat ka na lang, nagsiselos ka na or naiinggit ka. Emotions are like that, involuntary siya. Pero, may pero, yung ating pagtugon, yung ating pagkilos ay kaya nating piliin. Our emotions are involuntary, yes. They are valid, yes. But our responses are choices that we can learn. Ibig sabihin, pwede nating aralin kung paano tayo mas maayos tumugon. Alright, dear friends? Kaya, so paano natin tuturuan yung ating mga anak na magkaroon ng emotional regulation? Una siguro, mga kaibigan, is itigil na natin yung habit natin na kunyari, may emosyong hindi maayos yung bata, no? Kunyari, iiyak siya, or naglulupasay siya, or kung ano, nagsisimangot siya, or nagagalit siya. Siguro, itigil natin yung practice na tumigil ka nga. Ang problema mo, arte-arte mo. Siguro, itigil natin yung ganong messaging. Siguro, itry natin na sa halip na judgmental or may in-order natin na tumigil ka nga. Anak, umayos ka. Maybe, turuan natin yung ating mga anak na maunawaan nila yung nararamdaman nila or ma-acknowledge nila or pangalanan nila. Anak, mukhang galit ka. Parang nasasaktan ka. Tell me more. Mukhang napahiya ka kanina. Tama ba intindi ko? So, pag na-identify nila yon, kunyari pag sinabi ko na, anak, parang nasasaktan ka. Tama ba ako? Hindi, mama, hindi ako nasasaktan. Pagod lang ako. Or something like that. Okay. Right? Kasi hindi mariregulate ng mga anak natin yung isang damdaming hindi nila mapangalanan. Okay, dear friends? Let's do a time check. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ngayong tanghali, pinag-uusapan natin yung pagtulong natin sa ating sarili. At lalong-lalo na sa ating mga anak na harapin ng may karunungan, with wisdom, ang ating mga nararamdaman. And before we continue, dear friends, let me play for you this very beautiful song by George Benson, The Greatest Love of All. The children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least
happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all was happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Such a beautiful song, dear friends. The Greatest Love of All by George Benson. Ganda ng mga kaibigan. I like the last line very much. Sabi, and if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Sana umabot tayo sa punto, mga kaibigan, na yung mga anak natin talaga sasandal doon sa pagmamahal natin. Mababalot ng ating pagmamahal. Na kahit na habang hinuhubog natin sila, ay maramdaman nila na ang ginagawa natin ay dahil sa pagmamahal. Gusto natin silang bigyan ng anchor nila, ng angkla nila, na habang tumatanda sila, they go back to that wisdom. Kasi kung tayo nga minsan, di po ba nahihirapan, so how much more sila kapag wala silang emotional wisdom pa, di ba? Emotional strength or emotional regulation or emotional capacity. Ayan. So, ituro natin sa kanila na walang masama sa iyong nararamdaman. Your feelings are valid, yes, but harmful actions are not acceptable, are not valid. Okay lang ang magalit, anak, pero hindi okay ang makapanakit. At ganun din sa atin, syempre. Kailangan
i-model naman natin. Tayo dapat ang modelo nun, mga kaibigan. Hindi naman pwede na situro natin sa ating mga anak na anak, okay lang na makaramdam ka niyan, ha? Pero hindi okay ang makapanakit. Tapos nakikita nila na tayo, dysregulated din, di ba? Konting provocation lang, nagwawala na tayo or hindi kaya nagpo-post na tayo sa Facebook ng kung ano-ano. Feeling ha, nang aaway na tayo. So, kailangan tayo mismong mga magulang, mga guro, modelo. Kaya nadidisappoint ako minsan pag may mga nakikita akong post sa Facebook at alam ko na guro sila. Tapos nagpo-post sila doon ng negative ba na parang they don't know how to deal with their emotions. Doon nila pinopost sa wall nila kung ano yung nararamdaman nila. Doon sila nagagalit. Sabi ko, nako, what a poor example para doon sa mga kabataan, di ba, na nandoon sa mundo nila. So ano ibig sabihin ng dysregulated? Dysregulated means na kung ano yung nararamdaman natin, siya rin nakikita sa pagkilos natin. Pag nakaramdam tayo ng galit, nagwawala tayo or sumisigaw tayo or nagdadabog or nanununtok, diba? So, we're so dysregulated na napaka-reactive natin, di na tayo nag-iisip. Mga kaibigan, dati nung very actively pa akong nagtuturo sa mga kliyente ng mga HMOs na nag-i-invite sa akin on mental health, ganyan, no? Or stress management. Napag-usapan namin one time, lalo na na ang participants, mga magulang. Sabi ko, pinapaalala ko sa kanila na yung mental health ng magulang, sharing mental health ng mga anak, usually. Kaya kapag ang magulang kalmado, na nakukopya yan or na-i-embody yan or paano ko ba tatagalogin yon? Parang yun din ang na-a-adapt ng ating mga anak. Kaya pag nervous ang parents, nervous ang energy around the children, laging galit ang mga magulang, ganun din yung mga anak, di ba? Minsan inaaway nila mga laruan nila, di ba? Kaya sa tuwing tayo ay sumisigaw, pag tayo ay nagagalit, yun din ang itinuturo natin sa ating mga anak. They learn to shout. But if we pause, huminga ka muna, nag-isip ka, tas kalmado mong sinabi, okay lang ito, okay lang. Ayusin natin to, pag-usapan natin. Yun ang makikita nila na, ganun dapat. Kaya, yung ating mga anak, laging inaaral kung paano tayo tumugon. Kaya tulungan natin yung ating mga anak, mga kaibigan, na matuto to pause, to breathe. Wag lang nating sabihin na, kalma. Kasi easy to say, 'di ba? Pero taturuan ba natin sa ang anak natin kung paano kumalma? 'Di ba, anak, huminga ka muna. Alright. Ano 'yon? Tell me. Tell me more. Bakit ka sumisigaw? Tell me more. Take a deep breath. Alright. So, or kung hindi sapat yung isang deep breath, hinga tayo, hinga. Take a deep breath. Another breath. Pagkatapos, pag medyo kalmado na yung anak mo, tsaka mo tanungin, ano nangyari? Hayaan mo siyang magkwento. Hayaan mo, nabully siya, or ganito, sinigawan siya, pinahiya siya. Huwag ka kagad mag-react. Huwag mo sabihin na, sinong gumawa sa'yo niyan? Kakusabi kay mga magulang niya. Ay, di ikaw na mismo, di ba, pinakita mo na ang unang tugon dapat sa mga ganong sitwasyon is magalit. Kaya, ano nangyari, anak? Listen. Anong naramdaman mo? Kinausap mo ba yung teacher mo? Sinumbong mo ba sa principal? Or ganyan? Anong gusto mong mangyari? Or anong, nung naramdaman mo yon, ano ginawa mo? Sinuntok ko din siya, mama. Naku. Okay. Ano kaya ang mas magandang pwede mong gawin next time? Turuan natin sila slowly. Hindi natin pwedeng idikta ang tamang response. So, kailangan ma-i-embed yan sa mind nila hanggang sa maging automatic na nila yon na response. Na kapag merong hindi magandang nangyari, mag-iisip muna sila. Maaalala nila yung boses natin na sinasabi natin na, nga, hindi ako dapat pumatol agad. Right, dear friends?
turuan natin sila na magkaroon ng espasyo. There should be a space between doon sa nangyari na hindi nila gusto. Meron dapat space to think, to breathe, to choose better para mas maging maayos yung kanilang pagtugon. Right, dear friends? Naku, ang bilis ng ating oras. Let me check your messages. Thank you so much, Miss Judilyn Hernandez, for watching. Ray Joseph Galang, thank you. Hello, Mr. Ronald Tumbaga, quoting Pope Francis, love following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all is the highest expression of our faith and hope. Yes, beautiful indeed. From Romel Livid, blessed weekend sa'yo at sa ating mga kasama din, Romel. From Nelson Malinaw, have a blessed Sunday. Ma'am Chris from Bacoor City, hello to you, Nelson, at sa lahat ng mga taga Bacoor. Ayan, hello, Miss Alice AB. Yes, susunod na ang ating Balitang Sports Sunday. Nakakatuwa namang inaabangan mo sila, my friend. Ayan, and alright, hello to Mr. Randy Santisas, listening. Thank you so much, dear friends. Let me see. Hello to Tita Karina Lapitan. Hello, Tita. Sana ay nakikinig ka ulit. Let me check our winner Kapinoy number at nang makita natin kung merong nagpadala ng mensahe sa atin on our winner Kapinoy number. Alright. Hello, Mr. Japheth Valera. Maraming salamat. I think I'm seeing yung messages nyo last Sunday. Miss Maribel Galeardo, maraming salamat sa pakikinig. So, yon kaibigan. Ituro natin sa ating mga anak na hindi nila kasalanan yung galit na nararamdaman nila. Valid yon, valid. Feelings, nothing more than feelings. Feelings. Your feelings are valid. Hindi mo kasalanan yung nararamdaman mo na yan. Involuntary siya. However, anak, alright? Yung ginawa mo, diba? Yung ginawa mo, hindi yon ang magandang tugon. Merong mas magandang paraan para tumugon. Alright, dear friends? Next time na mangyari ulit sa'yo yan, umiwas ka na lang. I-report mo sa principal or sa teacher mo. Or you tell me. Para ako ang kakausap sa kung sino man. So, mga kaibigan na mga magulang at mga guro, i-expand natin yung emotional vocabulary ng ating mga anak. Sa halip na, naku, hindi ko dala na-ready ko na kanina, but I have a blanket na ginagamit ko pag nagtuturo ako ng emotional intelligence na hindi sapat lang yung makaramdam sila ng happy or sad, or yun lang ang vocabulary nila, di ba? Na parang, anak, what do you mean sad? Sad because? Frustrated ako kasi disappointed ako okay, good. Di ba? Kaysa yung very general at generic na galit ako. What does that mean really? Diba? Galit dahil napahiya kaya? Or dahil ni-reject kaya? Or nalilito kaya siya? Ganyan. So mas laliman natin yung pagpangalan nila sa kanilang mga nararamdaman. Kasi kapag naintindihan na niya na overwhelmed lang siya, lunod na lunod siya sa dami ng mga expectations sa kanya, or nalilito siya, ganyan, di ba? Or nagsiselo siya, or naiinggit siya, ganyan, no? Mas magiging maganda yung pang-unawa niya doon sa kanyang pagtugon. Alright, dear friends? So, and also, siguro, wag tayo ang magbigay ng solusyon. Hindi dapat tayo ang susolusyon sa bawat problema na nararanasan ng ating mga anak. Kailangan matuto tayong tanungin sila na ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? What do you think should you do? Ano sa tingin mo, anak, ang makakatulong dyan? Ano na ang nasubukan mo na?
Although, syempre, nung una, when I was a younger parent, ganyan din ako. Ako na gagawa, ako na, parang kung pwede pa lang na, ako na lang ang makaramdam ng lungkot, ng pagkalito, ng frustration ng anak ko. Ako na lang, ako na lang. I was also like that before, but as I got older, parang na-realize ko na hindi rin maganda na tayo ang sasalo. Hindi pwede yung parang, if I could only feel all the negative feelings for you, my child, I would. Hindi, ayahan natin sila. Para medyo tumatag yung kanilang mga emotional muscles. Ano na ang nasubukan mo, anak? Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Ano kaya ang maganda? Ngayon, pag ang sinabi niya na sagot ay hindi maganda, doon mo isabihin na, subukan mo kaya ang makinig muna. Subukan mo kaya ito. Right? So, that's why hindi talaga madali, mga kaibigan, ang magturo or ituro ang tamang way of responding sa ating mga anak. Yan. Alright, let me check if there are messages because time really flies. Now, gawin nating, paano ba? Wait. I-normalize natin yung conversation ng failing or pagkakamali. At pag nangyari yon, sa halip na ang sabihin natin is, bakit? Why? Ba't mo nagawa yon? Anong ginawa mo na naman? No. Instead of reacting that way, subukan natin na maging kalmado muna, mga kaibigan. Tayo muna ang huminga ng 10 beses, 20 times bago natin kausapin yung ating anak at sabihin na, ano nangyari, anak? Tell me. Intindihin natin, unawain natin kung ano ang nangyari. Kalmado ka dapat, Kasi kahit na maganda yung pangungusap mo na anong nangyari, pero sumisigaw ka naman, di ba? So yung nervous system ng anak mo, ma-realize niya na, hindi pala okay sa mga magulang ko ang nagkakamali ako. Masisigawan pala ako kapag nagkamali ako. Kaya, inormalize natin ang na okay lang ang magkamali. Na anak, hindi kita ine-expect maging perfect. Yan. Kapag na-realize sa mga anak natin na okay lang ang magkamali, dahil makakausap ko ang nanay ko, ang tatay ko, ang teacher ko, pag hindi sila terrified to commit mistakes, they will be more willing to learn from them and reflect from them. And, at dahil tayo din mga magulang ay hindi perfect, inormalize din natin yung pag-acknowledge ng ating pagkakamali. Anak, sorry nasigawan kita kanina. Let's learn to apologize also. Magulang ako, ba't ako magsusorry? Kasi nga, tao ka pa din, di ba? So anak, sorry nasigawan kita kanina. I'm really, really sorry. Ganon. Hindi ko na mabilang yung times na nag-sorry din ako sa aking anak. Sorry, anak. I was really busy earlier. What was that again? Sorry, anak. Nagtaas ako ng boses kanina. Or nadabugan kita kanina. Usap tayo. Kaya pag nakita ng mga anak natin na, uy, it's okay to be humble, they'll also learn to do the same. Right, dear friends? And ipakita natin sa ating mga anak na tayo mismo ay kaya nating magkaroon ng tinatawag na empathy, yung makaramdam ng nararamdaman ng iba, na paano ba, i-acknowledge yung mga magaganda. Nyari, alam mo anak, napangiti ako dun sa, or ang ganda nung ginawa mo today, or ganyan, i-acknowledge natin yung mga little things. And also, na kapag natutunan ng mga anak natin to be more empathetic, yung bang, alam mo mama, nalungkot din ako kanina nung sinabi niya na, may sakit ang tatay niya. Oh, that's good, anak. Maganda na nakakaramdam ka rin ng pagkalungkot pag may ibang taong nalulungkot. Na pag may mga ibang nasasaktan, ay nakakaramdam ka rin ng lungkot or sakit. So that's the way we train our children, na they pay attention to what they feel. Right, dear friends? So sana po ay nakakatulong sa atin yan, mga kaibigan. Last time, sinabi ko sa ating programa, at lagi niyo pong maririnig yan, na hindi madali ang magpalaki ng anak, ang humubog ng maayos na karakter para sa ating mga anak. I always say it wherever I go. It takes a village to raise a child. Hindi ko po original quote yan. It was said somewhere. It takes a community to raise a child.
It takes a whole nation to raise a strong child. And so let's enjoy this very beautiful song, Hawak Kamay, before we close our program by our very own Yang Constantino. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Hawak Kamay by Yang Constantino. Kaibigan, hawak kamay tayo. Ang winner ka Pinoy, ikaw na magulang, ikaw na guro, tayo na adults sa buhay ng mga kabataan, leaders of our country. Diba? Kaya hindi natututo ang isang tao sa advice. Kailangan ko tuturo din sa leadership training, sa coaching, sa counseling na people don't respond to telling, to advice. Minsan, mas maganda na maiparamdam natin, maipakita sa halimbawa natin, sa ating halimbawa. Kaya pag nakikita ng mga anak natin na after conflict, tayo mismo gagawa ng paraan to repair the relationship, makikita nila na, mahalaga pala ang pag-repair ng relationship. So, itigil na natin, mga kaibigan, yung pag-equate na ang matatag yan kasi hindi umiiyak. No. Tanggalin na natin yung, ba't ka umiiyak? Don't cry, don't cry. Hayaan mo siyang umiyak. Hayaan mo siyang ramdamin yung nararamdaman niya.
Halaan natin na ma-explore natin at ng ating mga anak yung highs and lows ng emotion. Ganun talaga ang emosyon. Pwedeng umakyat sa saya, sa bliss, pwedeng bumaba sa depression. It's fluid. Hayaan natin siya to flow. Hindi natin kailangan din kimkimin yung ating nararamdaman dahil hindi siya welcome. Ano mga kaibigan, kaya gawin nating exercise. Siguro once a week or dati kami ni Janelle, gabi-gabi. So anak, what are you grateful for today? What made you happy today? Ano yung mga challenges mo today, ganyan, or this week? Para makita nila, normal lang talaga ang up and down ng buhay. Kaya, mga kaibigan, as we close, sana ay maipaalala natin sa ating mga sarili na hinuhulma natin ang ating mga anak sa bawat araw. At kung ano yung paulit-ulit nilang nakikita sa atin, yun yung nagiging halimbawa nila. Kung paano mag-regulate ng emotion or paano harapin ng may talino ang ating nararamdaman. Let me check if there are other messages and then we say goodbye again. Alright, there's a message here from Radio. When children learn to identify and manage their emotions, they build emotional intelligence, resilience, healthy relationships, and confidence. Beautiful. Beautiful, Radio. Kaya kailangan matulungan natin yung mga anak to do just that. Alright, and let me see if there are other messages on our Winner Ka Pinoy number para makita natin. Okay, there's a message from Jafet Valera. If you don't mind, what are the typical or usual reasons you wronged your son? Oh, this is a very difficult question. Pag ako mismo emotionally dysregulated, pag hindi ako okay, hindi ako kalmado, that's when I wrong my son. Nasisigawan ko siya or hindi kaya napiprejudge ko yung motives niya. Kaya lang mabait tong anak ko na to kasi may kailangan siya. So thank you for asking that, Jafet. Ayan, mga kaibigan, merong isa na best protection talaga at malaking tulong in emotional regulation or in emotional intelligence na tinatawag. Yung maramdaman ng ating mga anak na minamahal sila, no matter what they feel, or minamahal sila no matter what they have done. At kailangang maipaalala natin sa kanila yan, ha mga kaibigan, na you are loved. At gaya ng lagi ko sinasabi, at the end of my trainings, love always wins. Sabayan niyo na po ako mga kaibigan. Thank you so much, team, for assisting me today. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!